Hustisya ang sigaw ng pamilya ng lalaking biktima na brutal na pinaslang at itinapon sa isang creek sa barangay Casata, Cabayumbong, Nueva Vizcaya. Kinilala ang biktima na si Jay Lopez na nasa hustong gulang, rehistradong residente ng Cawayan City, ngunit nanirahan sa Solano, Nueva Vizcaya. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay John Lopez, kapatid ng biktima, hindi niya maatim na tingnan ang bangkay ng kanyang kapatid sapagkat durog umano ang kalahating mukha nito. Anya, hindi aakalain ng ordinaryong tao na crime scene ng lugar kung saan natagpuan ang kanyang kapatid sapagkat maaliwalas umano rito at may malalapit na kabahayan. Panawagan niya na sana ay makonsensya at mapanagot na ang sospek sa karumal-dumal na pagpaslang sa kanyang kapatid. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong John Lopez. Yung pagkawala ng kapatid ko is sa ganyang paraan, kaya masakit talaga para sa amin, kaya gusto namin na makamit yung hustisya para sa kanya. Yes. Hindi pinaggaganapan ng krimen yun eh. Napakalawak na may mga tao pa rin naman na nakikita. Parang hindi. Kapag ako yung tatanungin, parang hindi kaya na Kaya siguro yung mga gumawa nung sanay silang gumagawa ng ganun kaya nagawa nila. Way kasi na pinagganapan nung crime scene. Tapos yung pinaka-dead end, may nag-iitik doon. Malapit lang pa sa kanya. Sana makonsensya naman siya sa ginawa niya. Sana kinuha na lang niya yung pera. Wag na niya ang pinatay yung kapatid namin. Samantala, ayon naman sa pinsan ng biktima na hindi pinangalanan at nakausap mismo ng Solano Police Station, sinabi sa kanya na may natagpuan na 2 bato na balot ng dugo at hinihinalang ginamit sa krimen. Dagdag niya, noong Disyembre ng nakaraang taon ay nagpapahiwatig ang biktima na may mangyayaring masama umano sa kanya. Hiling umano ng biktima na sa Cawayan City siya ihimlay at hindi sa palanan ng Isabela. Inilarawan ng pamilya ng biktima na mabait at walang kaaway kung kaya't hindi nila maisip kung sino ang gumawa nito sa kanya. Patuloy pa ang pagkikipag-ugnayan ng pamilya sa kapulisan, pati na rin ang investigasyon ng pulisya sa naturang krimen. Mayroon ng persons of interest at posibleng tetestigo ang 2 nakakita sa krimen. Ganito ang bahagi ng pahayag ng pinsan ng biktima. Nakita yung cellphone niya kasi parang yun yung pinaka unang nila dapat malaman kasi para malaman kung sino po yung kausap niya nung time na yon na nangyari nga po. Hindi na po namin hindi na po namin nakita yung mga gamit niya kasi wala naman na. So parang tawag doon, pumunta na lang po kami doon para malaman kung yung place na pinag-anuhan po sa kanya, pinangyarihan po ng pagkamatay niya po. Ang nangyari po kasi doon parang sa Bayumbong po, parang malayo from here to Tagaran ba? Opo, ganun po kalayo. Sama-sama po kami nung Christmas and then sabi niya po sa amin, pag namatay ako, gusto ko na idala niyo ako dito sa Cawayan. Sa Radyo Bombo!